Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagsimula ng araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at gayon na lamang ang kanilang panangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang simbahan. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo, maging lalaki, maging babae. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay ipinangangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa pagpatay kay Esteban, nagsimula na ang lantarang pag-uusig sa mga Kristiyano. Marahil ang mga Kristiyano na inuusig ay ang mga Kristiyano nagsasalita ng Griego. Kaya ang mga apostol na nagsasalita ng Ebreo ay nanatili pa sa Jerusalem. Pero ang ibang mga Kristiyano ay umalis at pumunta sa mga kabayanan ng Judea at karatig na lalawigan ng Samaria. Si Saulo ay nagpatuloy sa pag-uusig ng mga Kristiyano. Talagang masigasig siya. Ito ay katangian ni Saulo. He does not do things half-heartedly. Masigasig siya sa kanyang ginagawa. Kaya nagbabahay-bahay siya na naghahanap ng mga Kristiyano at sila'y ipinabibilanggo kasi naniniwala siya na mali ang kanilang ginagawa, na maniwala na si Jesus ay siya na ang Kristo. Si Felipe ay isa din sa mga diakono na itinalaga na maglingkod sa mga Greek-speaking Christians. Kaya siya rin ay lumikas sa Jerusalem. Hindi siya lumikas upang magtago at manahimik. Lumikas siya upang mas maging malaya na makapagpahayag ng mabuting balita. Pumunta siya sa lungsod ng Samaria at doon nangaral. Ang kanyang pangaral ay may kasamang pagpapalayas ng demonyo at pagpapagaling sa mga may sakit. Ang magandang balita ay hindi lang ipinapahayag sa pamamagitan ng salita. Sinasamahan ito ng mabubuting gawa. Ang resulta ng pagpapahayag ay ang pagtanggap ng mabuting balita ay kagalakan. There was joy in the city. Hindi talaga mapatatahimik ang magandang balita sa mamagitan ng pag-uusig. Mas lalong inuusig ito, mas lalo itong lumalawak. Kumalat ang mga Kristiyano. Dala nila ang magandang balita at kumalat din ito sa ibang mga lugar. Ayaw naman ng mga Kristiyano na sila ay pahirapan. Kaya umiwas din sila sa pag-uusig. Pero hindi sila nananahimik.
Umiwas sila sa gulo pero patuloy silang nagpapahayag. Ang nakatanggap ng magandang balita ay hindi maaaring manahimik. It is in the nature of the good news that it has to be shared. Kung hindi natin ibinabahagi ang magandang balita, pagdududahan natin kung talagang magandang balita ang hawak natin. Kung talagang magandang balita yan para sa atin, yan ay gusto nating ibahagi sa iba. Ganyan ang ginawa ni Felipe. Ang resulta ng magandang balita ay hindi takot o lungkot, kundi kagalakan. Kaya tuwang-tuwa ang mga nasa Samaria noong matanggap nila ang magandang balita. Ang joy ay expansive, lumalaganap ang katuwaan. Salamat o Diyos sa pagpalaganap ng magandang balita. Dahil sa pagpalaganap na ito, naabot kami dito sa Asia at dito sa Pilipinas. We are gifted to give. Kami naman ngayon ay nagsisikap na ito'y isabuhay at ipahayag din sa iba. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.